Anong nangyari dito? Sino ang magluluto ng ulam? Ang kumukulong sabaw ng bulalo na kanina lang ay magluluto. Anong nangyari dito? Sino ang magluluto ng ulam? Ang kumukulong sabaw ng bulalo na kanina lang ay nasa ibabaw ng kalan ay biglang bumuhos sa sahig ng kusina. Umakyat ang singaw sa kaliwang braso at tagiliran ni Elena at umalingasaw ang amoy ng nalapnos na balat. Hindi na niya nagawang sumigaw pa bago siya napaupo sa sahig. Sa sandaling iyon, ang kanyang biyenan na tumatakbo mula sa sala ay napatingin muna sa kaldero bago pa man sa kanyang manugang. At walang pag-aatubiling sinabi niya ang mga katagang. Ano nga ba ang nangyari sa kusinang ito na abala sa paghahanda ng pagkain? Salamat sa pagbisita sa mga kwento ng buhay. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Kung maaari, i-comment ninyo kung saan kayo nakikinig ngayon upang maipadala namin ang magagandang enerhiya sa inyong kinaroroonan. Ngayon, simulan na natin ang kwento. 4:00 ng madaling araw, malayo pa ang sikat ng araw. Isang mahinang tunog ng alarma ang umalingaw-ngaw sa isang apartment sa Quezon City. Agad na inabot ni Elena ang telepono para patayin ito. Ayaw niyang magising ang asawang si Marco na natutulog sa kanyang tabi. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ginaw na ginaw ang kanyang pakiramdam. Masakit ang kanyang lalamunan at paminsan-minsan siyang umuubo mula pa kagabi. Ngunit hindi siya maaaring manatili lamang sa kama. Bukas ang anibersaryo ng pagkamatay ng lolo ng kanyang asawa. Maingat na binuksan ni Elena ang pinto ng kanilang silid. Sa sandaling iyon, nagising si Marco at nagtanong, gising ka na? Oo, kailangan kong mamalengke. Matulog ka pa. Anong oras na ba? Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mga matang hindi pa sanay sa dilim. 4:00 pa lang? Bakit ang aga mo? Kailangan kong pumunta ng maaga para makakuha ng mga sariwang sangkap. Sagot ni Elena. Pinipigilan ang kanyang ubo, ngunit sa huli ay hindi niya napigilan ang isang maliit na pag-ubo. Bumangon si Marco at hinawakan ang noo ni Elena. May lagnat ka ba? Uminom ka ng gamot. Ayos lang ako. Pagod lang siguro to. Marahang ibinaba ni Elena ang kamay ng asawa. Matulog ka na. May mahalaga kang meeting ngayon, di ba? Pero sigurado ka bang ayos ka lang? Oo. Isinara ni Elena ang pinto at lumabas. Naglakad siya sa pasilyo patungo sa kusina. Binuksan niya ang ilaw at kumurap-kurap ito bago tuluyang lumiwanag. Tiningnan niya ang kusina na medyo malabo pa sa kanyang paningin. Sa ibabaw ng lababo, nakahanda na ang mga bayong na inihanda niya kagabi. Kumuha siya ng tubig sa ref at uminom ng isang tableta ng paracetamol. Alam niyang may lagnat siya, ngunit nag-file na siya ng leave sa trabaho para sa araw na ito at para bukas. Sa 15 araw niyang sick leave, 8 na ang nagamit niya para sa mga paghahanda sa handaan at okasyon ng pamilya. Wala siyang panahon para magkasakit. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalang Nanay Carmen ang lumabas sa screen. 4:30 ng madaling araw. Oh, gising ka na, di ba? Pagpunta mo sa palengke mamaya, tingnan mo kung may sariwang bangus. Yung galing sa dagat ha, hindi yung galing sa fish cage. Hindi yun kinakain ng tatay ninyo. Opo, Nay, siguraduhin mong ang pako ay yung sariwa talaga, hindi yung galing sa kung saan-saan. At bumili ka na rin ng isang malaking lapu-lapu, yung galing sa Cebu. Opo, oo nga pala. Ngayong taon, 2 klase ng barbecue ang gawin mo. Medyo maselan kasi sa pagkain ang Ate Isabel mo. Natigilan si Elena. Opo, sige po. At huwag mong tipirin ang mantika sa pagprito ng lumpia. Dapat malutong. Medyo makunat yung ginawa mo last year. Opo, Nay. Nang matapos ang tawag, ibinaba ni Elena ang telepono at napabuntong hininga. Si Ate Isabel naman ang kakain, pero ako ang pinahihirapan. Pumasok sa isip niya, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Binuklat niya ang isang lumang kuwaderno sa ibabaw ng mesa. Ito ang listahan ng mga pagkaing inihahanda niya para sa mga handaan sa loob ng maraming taon. Puno ito ng mga sulat kamay na listahan. Iba't ibang uri ng ulam tulad ng menudo, kaldereta, apritada, dinuguan. Mga gulay tulad ng pinakbet at chop suey. Mga pansit, lumpia,
at iba't ibang kakanin, mahigit 30 putahe. Sa loob ng 15 taon, hindi nabawasan ang listahang ito. Sa halip, nadaragdagan pa ito ng 1 o 2 putahe bawat taon. Mama, isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Ang anak niyang si Maya ay lumabas ng kwarto. Kinukusot pa ang mga mata. Bakit gising ka na? Madaling araw pa. May narinig po kasi akong ingay. Si Lola na naman po ba? Oo, bukas na kasi ang handaan para sa lolo. Tumingin si Maya sa mukha ng kanyang ina. Mama, mukha po kayong pagod. Ayos lang ako, anak. Pero umuubo po kayo kagabi. Uminom na ako ng gamot. Huwag kang mag-alala. Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak. Bumalik ka na sa kwarto at matulog. Hindi pa 6:00. Pero ayos lang ako. Kailangan mong matulog pa para hindi ka antukin sa eskwela. Bumalik si Maya sa kanyang silid na may pag-aalala sa mukha. Tiningnan ni Elena ang likod ng anak bago muling tumingin sa kuwaderno. Bangus na galing dagat, sariwang pako, lapu-lapu mula Cebu, 2 klase ng barbecue. Pinlano niya sa kanyang isip ang kanyang ruta. Pupunta muna siya sa Balintawak Market para sa isda. Pagkatapos ay sa Farmers Market para sa mga gulay at dadaan sa supermarket sa pag-uwi para sa mga kulang na sangkap. Aabutin siya ng buong umaga. Dala ang mga luma niyang bayong. Nagtungo si Elena sa pinto. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Hindi kailanman nagbigay ng pera ang kanyang biyenan para sa mga gastusin. Noong mga unang taon, ipinapakita niya ang mga resibo. Ngunit sinabihan siyang, bakit kailangan pa nating magbilangan sa pamilya? Kaya't tumigil na siya. Mula noon, sa loob ng 15 taon, lahat ng gastusin para sa handaan ay galing sa sahod ni Elena. Huminto siya sandali bago buksan ang pinto. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Malalim ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at maputla ang kanyang mukha. Halata ang kanyang lagnat. Kaya mo to. 2 araw lang naman, sabi niya sa sarili at binuksan ang pinto. Tahimik ang pasilyo ng apartment. Malamig ang hangin ng madaling araw. Habang naghihintay ng elevator, tiningnan niya ang kanyang telepono. Mayroon silang family group chat kasama ang kanyang mga hipag. Ang huling mensahe ay mula sa kanyang biyenan. Ilang araw na ang nakalipas. Bukas ang handaan. Pumunta kayong lahat. Ang panganay na hipag, si Isabel, ay nag-reply. Opo, Nay, darating kami sa gabi. Busy po kasi si Ramon sa talyer. Ang pangalawang hipag, si Katrina, ay halos pareho ang sinabi. Kami rin po, sa gabi na. Laging overtime si Anton sa trabaho ngayon. Si Elena lang ang hindi nag-reply. Alam na naman nilang darating siya. Palaging siya ang unang dumarating at huling umaalis. Dumating ang elevator. Pumasok si Elena, pasan ang mabigat na katawan. Muli niyang nakita ang kanyang refleksyon sa salamin. 42 taong gulang, 15 taon ng kasal, ang bunsong manugang. Ang 3 katagang iyon ang sumunod sa kanya sa loob ng 15 taon. Bumaba siya sa ground floor at nagtungo sa parking lot. Pinaandar niya ang kanyang luma at maliit na sasakyan. Malamig na hangin ang lumabas mula sa aircon bago ito unti-unting uminit. Dumating ang isang mensahe sa kanyang telepono. Galing kay Marco. Mag-ingat ka. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Maikli ang naging tugon ni Elena. Oo, huwag kang mag-alala. Pinaandar na niya ang sasakyan. Walang gaanong sasakyan sa daan. Ang mga ilaw ng poste ay regular na dumadaan. Binuksan niya ang radyo at isang programa ng malamyos na musika ang tumutugtog. Habang nagmamaneho, napaisip si Elena, ang ate Isabel niya ay 1 oras ang layo mula sa Cavite. Ang ate Katrina naman ay 40 minuto mula sa Laguna. Siya, 30 minuto lang mula sa Quezon City. Siya ang pinakamalapit. Pero nangangahulugan ba iyon na siya na ang dapat gumawa ng lahat? Sa loob ng 15 taon, hindi kailanman tumulong sa pagluluto ang kanyang mga hipag. Noong mga unang taon, hinayaan na lang niya. Bunsong manugang, bagong kasal. Ngunit lumipas ang 5 taon, 10 taon, at walang nagbago. Naging obligasyon na niya ito. Maging ang kanyang biyenan, mga hipag,
At kahit ang kanyang asawa ay itinuring itong natural na gawain ni Elena. Nang huminto siya sa traffic light, tiningnan niya ang kanyang mga mata sa salamin. Namumula. Dahil ba sa lagnat o sa pagod, hindi niya alam. Kaya mo to, 2 araw lang, muli niyang inulit sa sarili. Ang mga salitang sinabi niya na sa sarili ng libu-libong beses sa loob ng 15 taon. Nagbago ang ilaw, muli niyang pinaandar ang sasakyan. Mga 20 minuto pa bago makarating sa Balintawak Market. Siguradong bukas na ang mga ilaw doon. Ang mga isdang huli ng mga mangingisda ay nakahanay na. At ang mga tindera ay nagsisigawan na. Gusto ni Elena ang palengke. Masigla. Ngunit ang mag-isang mamalengke sa gitna ng sigla ay isang malungkot na gawain. Naisip niya, sana kahit minsan ayain siya ng asawa niya na samahan siya. Sana, kahit minsan sabihin ng mga hipag niya, ako na ang gagawa niyan ngayong taon. Ngunit hindi niya kailanman narinig ang mga salitang iyon. Sa loob ng sasakyan, umubo si Elena. Masakit ang kanyang lalamunan. Matatagalan pa bago umepekto ang gamot. Unti-unting nagliliwanag ang kalangitan. Isang mahinang sinag ang lumilitaw sa silangan. Tumingin si Elena sa liwanag at napaisip, kung buhay lang si Mama, tatawagan ko siya. 12 taon na mula nang pumanaw ang kanyang ina. 3 taon pagkatapos niyang ikasal. Simula noon, nawalan na si Elena ng mapagsasabihan ng kanyang mga hinaing. Kapag sinasabi niya sa kanyang asawa, ang sagot lang ay, ganyan talaga si nanay. Ang mga kaibigan niya naman ay abala sa kani-kanilang buhay. Kaya si Elena na lang ang mag-isang lumulunok ng lahat sa loob ng 15 taon. Nakita na niya ang pasukan ng Balintawak Market. Pumasok siya sa parking lot. Dala ang mabigat na katawan, bumaba siya ng sasakyan. Kinuha ang mga bayong at pumasok sa palengke. Ang amoy ng isda at ingay ng palengke sa madaling araw ang sumalubong sa kanya. Hindi pa alas 5 ng umaga, ngunit buhay na ang Balintawak Market. Ang mga truck ay abala sa pagpasok at paglabas. At ang mga tindera ay inaayos ang mga bagong dating na isda. Ang amoy ng isda ay tumatagos sa ilong. Ngunit sanay na si Elena sa loob ng 15 taon. Tuwing may okasyon at handaan, dito siya pumupunta. Inayos ni Elena ang hawak sa kanyang bayong at pumasok sa loob. Puno ng tubig ang sahig. Naisip niyang sana nagbota siya, ngunit huli na. Basa na ang kanyang sapatos. Uy, Suki! Ang aga mo ah! Isang ale sa kanyang paboritong tindahan ng isda ang kumaway sa kanya. Ngumiti si Elena at yumuko. Magandang umaga po, Aling Nena. May handaan na naman? Anong kailangan mo ngayon? Bangus po. Yung sariwa po sana. Itinuro ng ale ang isang tangke. Maganda ang dating kaninang madaling araw. Pero mahal, yung galing dagat. Alam mo naman, okay lang po. Sinuri ni Elena ang mga bangus. Malaki at sariwa ang itsura ng kinuha ng ale. Magkano po ito? Kung ganito kalaki, mga 8 naan. Sa iba, 1,000 yan. Kinuwenta ni Elena sa isip. Ang bangus pa lang, 800 na. Idagdag pa ang lapu-lapu, mga gulay, sangkap para sa lumpia, at mga prutas. Mahigit 5,000 pesos ang magagastos niya ngayon. Tawaran ko na po, Aling Nena. Suki niyo naman ako. Nako, anong suki? Ilang beses ka lang naman bumibili sa 1 taon, pabirong sabi ng ale. Sige na nga, dahil 10 taon ka nang bumibili sa akin, 750 na lang. Salamat po. Habang nililinis ang isda, tumingin si Elena sa kabilang pwesto. Nakahanay ang mga lapu-lapu. Kailangan niyang siguraduhin na galing Cebu ito. Mahigpit ang kanyang biyenan sa mga ganoong bagay. Manong, itong lapu-lapu, galing Cebu po ba talaga? Oo naman, ma'am. Diretso mula Cebu. Kagabi lang dumating. Pumili si Elena ng 2 malalaking isda. Dagdag 4,000 pesos. Matapos makuha ang mga isda, pumasok pa siya sa mas looban ng palengke. Sunod ang mga gulay, pako, sitaw, kalabasa, talong. Iginiit ng biyenan niya na ang pako ay dapat sariwang-sariwa. Tumayo siya sa harap ng tindahan ng gulay. Kumuha siya ng 1 tali ng pako. Sariwa po ba ito? Oo naman, hindi ako nagbebenta ng lanta.
Tiningnan niya ang mga dahon. Mukha namang sariwa, ngunit nag-aalala pa rin siya sa sasabihin ng kanyang biyenan. Pakibigyan po ako ng resibo. Pabigat ng pabigat ang kanyang dala. May bitbit na siyang mga plastic bag sa magkabilang kamay at nananakit na ang kanyang mga balikat. Ginaw na ginaw siya at tila tumataas na naman ang kanyang lagnat. Huminto si Elena sa harap ng isang maliit na karinderya. Gusto niyang umupo at magpahinga sandali. Ibinaba niya ang kanyang mga pinamili at umupo sa isang bangko. Tiningnan niya ang oras sa telepono. 6:30 na. Pag-uwi, kailangan niyang ayusin ang mga pinamili, ihanda ang mga sangkap, at pagkatapos ay pumunta sa supermarket para bumili ng mga kulang. Buong umaga siyang magiging abala. May lumabas na notification sa kanyang telepono. Si Marco. Gising ka na. Namamalengke ako. Kumusta ang katawan mo? Okay lang. Huwag kang mag-alala. Ibinaba ni Elena ang telepono at napabuntong hininga. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na niyang sinabi ang okay lang ngayong araw. Kumuha siya ng isa pang tableta ng gamot sa kanyang bulsa at nilunok ito. Nahirapan siyang lunukin ito nang walang tubig. Humingi siya ng isang basong tubig sa ale ng karinderya. Neng, mukhang maputla ka. May sakit ka ba? Hindi po, pagod lang. Kayong mga bata ngayon, masyado ninyong pinapagod ang sarili ninyo. Dahan-dahan lang. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elena. Bata. Hindi niya alam kung ang 42 taon ay bata pa. Ngunit marahil sa mata ng ale, oo. Habang nagpapahinga, binuksan niya ang photo gallery ng kanyang telepono. Nakagawian na niya ito. Huminto ang kanyang daliri sa isang larawan. Larawan ng kanyang ina. Mahigit 10 taon na ang larawan. Nakangiti ng malaki ang kanyang ina. Kuha ito noong araw ng kanyang kasal. Matagal na tinitigan ni Elena ang larawan. Ano kaya ang sasabihin ng kanyang ina kung nabubuhay pa siya? Sasabihin kaya niyang, kung nahihirapan ka, tumigil ka na? O magtiis ka lang ng kaunti? Naalala niya ang sinabi ng ina bago siya ikasal. Hindi magiging madali ang buhay may asawa. Pero kung nahihirapan ka, umuwi ka lang. Palaging bukas ang pinto ng bahay para sa'yo. Hindi niya alam kung gaano kalaking tulong ang mga salitang iyon. Ang pagkakaroon ng lugar na mauuwian. Isang taong masasandalan. Napakalaking lakas ang naibibigay nito. Ngunit pumanaw ang kanyang ina 3 taon pagkatapos niyang ikasal. Isang bigla ang aksidente sa sasakyan. Humagulgol si Elena sa burol. Sinabi ng kanyang biyenan na hindi dapat ganoon umiyak ang isang manugang para sa kanyang pamilya, ngunit wala siyang pakialam noon. Mula nang mawala ang kanyang ina, nawalan na si Elena ng lugar na mauuwian, kaya nagtiis siya. Sa loob ng 15 taon, isinara niya ang photo gallery. Baka maiyak pa siya kung titingnan niya pa ito. Hindi siya maaaring umiyak sa gitna ng palengke. Muli niyang binitbit ang kanyang mga pinamili. Marami pa siyang bibilhin sa supermarket, harina, cooking oil, prutas, at iba pang sangkap, walang katapusan ang listahan. Paglabas niya ng palengke, nanginginig ang kanyang mga binti. Dahil ba sa lagnat o pagod, marahil pareho. Pagdating sa parking lot, binuksan niya ang trunk at inilagay ang mga pinamili. Kumalat ang amoy ng isda sa loob ng sasakyan. Naisip niyang kailangan niyang mag-spray ng air freshener mamaya. Umupo siya sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan. Itinaas niya ang temperatura ng aircon sa pinakamataas. Ginaw na ginaw siya. Ang lagnat na may kasamang ginaw ay senyales na lumalala ang kanyang sakit. Ngunit hindi siya maaaring magpahinga. Dumating na naman ang isang mensahe. Si Marco. Kumain ka na ba? Noon lang napagtanto ni Elena na hindi pa siya nag-aalmusal. Sa pagmamadali mula madaling araw, hindi niya naisip kumain. Hindi pa, sa bahay na lang. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Tatawag ako mamayang tanghali. Sige, ibinaba ni Elena ang telepono at pinaandar ang sasakyan. Papunta sa supermarket, nagbabalita sa radyo. Nakinig lang siya ng walang gana. Ang isip niya ay puno ng mga pagkaing ihahanda. Ilang klase ng ulam ang kailangan niyang lutuin. Paano timplahan ang mga gulay, anong oras pakukuluan ang sabaw. Sa loob ng 15 taon, ginawa na niya ito ng maraming beses, ngunit palagi pa rin siyang kinakabahan. Takot siya sa mga sermon ng kanyang biyenan.
Kahit anong gawin niya, laging may kulang. Matabang ang timpla, makunat ang lumpia, hindi sariwa ang gulay. Hindi siya kailanman nakarinig ng papuri. Iba ang Ate Isabel niya. Kahit wala siyang gawin, pinupuri siya. Kapag nagpadala siya ng mamahaling regalo, talaga namang may class ang panganay na manugang. Kahit na si Elena ang nagpuyat ng 2 gabi para magluto, puro puna ang naririnig niya. Hindi patas, naisip niya. Ngunit hindi niya ito sinasabi. Alam niyang walang magbabago. Ipinark niya ang sasakyan sa supermarket. Muli niyang kinaladkad ang mabigat na katawan. Kumuha siya ng cart at pumasok. Harina, cooking oil, itlog, isa-isang inilagay sa cart. Sa section ng prutas, pumili siya ng mansanas, peras at ubas. Dahil para sa handaan, kailangan niyang pumili ng walang kahit isang galos. Huminto siya sa harap ng seksyon ng mga kakanin. Ang mga sapin-sapin at puto bumbong ay maganda ang pagkakapackage. Nang tingnan niya ang presyo, mahigit 1,000 pesos ang isang set. Kung idadagdag ko pa ito, aabot na sa 7,000 pesos ang gastos ko ngayon. Napabuntong hininga siya, ngunit wala siyang magawa. Sinabi ng biyenan niya na dapat laging may kakanin. Pumila siya sa cashier habang binabayaran ang mga pinamili. Nag-alala siya sa kanyang credit card balance. Magkano kaya ang bill niya ngayong buwan? Tuwing may handaan, nagiging gipit ang budget nila para sa isang buwan. Bumalik siya sa parking lot, dala ang maraming supot. Puno ang trunk ng kanyang sasakyan. Kailangan niyang dalhin lahat ito sa bahay, ihanda at bukas ay dalhin sa bahay ng kanyang biyenan. Umupo siya sa driver's seat at ipinikit sandali ang mga mata. Pagod na pagod siya. Mabigat ang buong katawan at sumasakit ang ulo. Tila lalo pang tumaas ang kanyang lagnat. Ngunit hindi siya maaaring magpahinga. Kailangan niyang umuwi, ayusin ang mga pinamili, ihanda ang isda, at bukas ng madaling araw, magsimula ng magluto sa bahay ng biyenan. Minulat niya ang mga mata, pinaandar ang sasakyan. Papauwi, naisip ni Elena. Pagkatapos ng handaan na ito, makakapagpahinga na ako. Ang kaisipang ito, ang sinasabi niya sa sarili, sa loob ng 15 taon. Ngunit hindi dumating ang araw ng pahinga. Pagkatapos ng isang handaan, may darating na isa pa. Ngunit muli, iyon ang naisip ni Elena. Pagkatapos lang ng handaan na ito, ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa mga gusali. Magandang tanawin, ngunit hindi ito napansin ni Elena. Ang kanyang isip ay puno pa rin ng listahan ng mga pagkaing ihahanda. Kinabukasan, isang araw bago ang handaan, abala si Elena sa paghahanda ng mga sangkap sa kusina ng kanyang biyenan. Mula pa kagabi, pabalik-balik ang kanyang lagnat, ngunit tiniis niya ito sa tulong ng gamot. Kailangan niyang tapusin ang paghahanda ngayon para bukas ng umaga ay makapagsimula na siyang magluto. Binabad niya sa tubig ang mga gulay, binalatan ang mga patatas, at tinanggalan ng buto ang mga sili. Walang tigil ang kanyang mga kamay. Puno ang lababo ng mga sangkap na binili niya kahapon. Nag-leave na naman siya sa trabaho. Isang araw para mamalengke, isang araw para maghanda ng sangkap. Bukas, sa mismong araw ng handaan, 3 araw na sunod-sunod ang kanyang leave. Nahihiya na siya sa kanyang boss, ngunit wala siyang magawa. Ang kanyang biyenan, si Aling Carmen, ay nanonood ng TV sa sala. Paminsan-minsan, sumisilip ito sa kusina para tingnan ang ginagawa ni Elena. Siguraduhin mong malinis na malinis ang mga gulay na yan. Baka may lupa pa. Opo, Nay. Huwag mong masyadong nipisan ang hiwa ng patatas. Dapat may kaunting kapal. Opo, tumango lang si Elena at hindi itinigil ang ginagawa. Biglang may nag-doorbell. Sino yan? Tumayo ang kanyang biyenan at naglakad papunta sa pinto. Naghugas ng kamay si Elena at sumunod. Isang delivery rider ang may dalang malaking kahon. Para po kay Ma'am Carmen? Delivery? Ano kaya to? Tinanggap ng biyenan ang kahon. Sinuri ni Elena ang nakasulat. Ang nagpadala ay si Isabel, ang panganay niyang hipag mula sa Cavite. Dinala ng biyenan ang kahon sa sala at sinimulang buksan. Sumunod si Elena. Sa unang kahon, isang magarang package ang lumabas. Isang buong lechon de Cebu. May nakadikit na presyo, mahigit 10,000 pesos. Naku, lechon, galing pa sa Cebu.
nagliwanag ang mukha ng kanyang biyenan. Ang pangalawang kahon ay naglalaman ng isang set ng sariwang sugpo at alimango. Mukhang nagkakahalaga rin ito ng ilang libo. Diyos ko, pati sugpo. Iba talaga ang panganay kong manugang. Marunong pumili. Tahimik lang na nakatayo si Elena. Ang mga sangkap na pinaghirapan niyang bilhin kahapon. Mula madaling araw, pagtawad sa palengke, pagbubuhat ng mabibigat na pinamili na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Walang sinabi tungkol doon. Pero ang ipinadalang lechon ay may class. Kinuha ng kanyang biyenan ang telepono. Tila magvi-video call. Ilang sandali pa, lumitaw ang mukha ni Isabel sa screen. Nay, natanggap niyo po? Oo, kararating lang. Naku, ang mahal naman nito. Para sa inyo po yan, Nay. Naisip ko pong mas masarap kung may lechon sa handaan. Salamat anak. Iba ka talaga, panganay kong manugang. Tiningnan ni Elena ang background ni Isabel. Isang maluwag na sala na may mga mamahaling gamit. Si Kuya Ramon na may-ari ng talyer sa Cavite ay tila maganda ang kita. Palaging mukhang maginhawa ang buhay ni Isabel. Darating po kami bukas ng gabi. Busy po kasi si Ramon sa talyer. Sabado po kasi, maraming customer. Sige, anak, huwag na kayong magpagod. Magpahinga na lang kayo pagdating dito. Opo, Nay. See you po bukas. Natapos ang video call. Masayang inilagay ng biyenan ang mga pagkain sa ref. Masarap ang lechon kapag bagong luto. Elena, bukas ng gabi, pagdating ng Ate Isabel mo, ihanda mo to ng maayos ha. Opo, Nay. Bumalik si Elena sa kusina. Ipinagpatuloy niya ang pagbabalat ng patatas. Si Ate Isabel, isang full-time housewife, isang padala lang at tapos na. Samantalang siya, isang empleyado, kailangang mag-leave, mamalengke ng madaling araw at maghanda sa bahay ng biyenan. Humigpit ang hawak niya sa kutsilyo. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa pangalawa niyang hipag, si Katrina. Elena, bukas na rin ako ng gabi darating. Overtime kasi si Anton. Matagal na tinitigan ni Elena ang mensahe. Mula Laguna hanggang dito, 40 minuto lang. Si Ate Katrina, isa ring full-time housewife. Kung overtime ang asawa niya, hindi ba't mas marami siyang libreng oras? Hindi ba siya maaaring pumunta sa umaga para tumulong? Ngunit hindi niya kailanman sinabi iyon. At hindi niya sasabihin, "Sige ate, ingat kayo." Nag-reply siya at ibinaba ang telepono. Sa huli, mag-isa na naman siya bukas. Si Ate Isabel, housewife, 1 oras ang layo, nagpadala ng pagkain at darating sa gabi. Si Ate Katrina, housewife, 40 minuto ang layo, walang dala at darating sa gabi. Siya, isang empleyado, 30 minuto ang layo, nag-leave at naghahanda mula umaga hanggang gabi. Hindi niya alam kung ano ang mali. O baka alam niya, pero hindi niya mabago. Nang matapos niyang balatan lahat ng patatas, nanakit na ang kanyang mga daliri. Pagsapit ng gabi, dumating si Marco mula sa trabaho. "Nandito ka na pala," bati ni Elena. "Oo, kumusta? Halos tapos na. Bukas ng umaga, magluluto na lang." Tiningnan ni Marco ang kusina. Ang mga sangkap na maayos na nakahanda, ang mga isda at karne sa ref. Lahat ay ginawa ni Elena ng mag-isa. Nasaan sila ate? Nag-atubili si Elena. Bukas pa sila ng gabi darating. Pareho. Ano? Pareho silang nasa bahay lang, di ba? Samantalang ikaw, nag-leave ka pa sa trabaho. Ganoon naman talaga dati pa. Kahit na, hindi tama to. Ngumiti si Elena, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Tiningnan ni Marco nang maigi ang mukha ng asawa. "Maputla ka. May lagnat ka pa rin ba?" "Kaunti. Uminom na ako ng gamot." "Tama na yan. Umuwi na tayo. Pwede namang ituloy yan bukas." Umiling si Elena. "Kailangan kong tapusin to ngayon para hindi ako mahirapan bukas." Konti na lang, biglang pumasok ang biyena niya sa kusina. "O Marco, andyan ka na pala. Kumain ka na?" "Opo, Nay. Sa opisina na po. Mabuti naman." Binuksan ng biyenan ang ref at tiningnan ang lechon. Ang ganda ng pinadala ng Ate Isabel mo. Bukas, pagdating niya, kailangang masarap ang pagkakahanda. Tumingin si Marco sa kanyang ina.
Nay, masama po ang pakiramdam ni Elena. Pwede po bang tawagan niyo sila ate? Para pumunta ng mas maaga para tumulong? Lumingon ang biyenan. Abala raw ang ate Isabel mo. Maraming customer ang talyer nila. Pero hindi naman po si ate ang nagtatrabaho sa talyer. Kailangan niyang asikasuhin ang asawa niya. At si Katrina naman, overtime daw si Anton. Kung overtime si Kuya Anton, mas may oras si ate, di ba? Naging malamig ang tingin ng biyenan. Ano ka ba, Marco? Sinisiraan mo ba ang mga hipag mo? Hindi po sa ganoon. Pero, hinawakan ni Elena ang braso ni Marco. Hayaan mo na. Kaya ko to. Tumingin si Marco kay Elena. Sinasabi ng mga mata nito na tumigil na siya. Tumahimik si Marco. Bumalik sa sala ang biyenan. Pabulong na sinabi ni Elena, Salamat. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Pero walang nagbago. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elena. Magha-half day ako bukas para man lang makatulong. Talaga? Oo naman. Nagpasalamat si Elena. Ang mga hipag niya ay hindi darating. Pero ang asawa niyang magha-half day ay sapat na para maging masaya siya. Nakakatawa pero hindi siya natawa. Naunang umuwi si Marco. Kailangan niyang asikasuhin ang mga bata. Naiwan si Elena para tapusin ang lahat. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, lumabas siya ng kusina. Nay, uuwi na po ako. Sige, anong oras ka darating bukas? Madaling araw po, mga 5:00. Huwag kang mahuhuli. Paglabas niya ng bahay, pagod na pagod ang kanyang katawan. Habang nagmamaneho, naisip niya ang sitwasyon. Ang mga hipag niyang housewife ay hindi tumutulong, samantalang siya, isang empleyado, ay nag-leave para magtrabaho. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya masabi. Pagdating sa bahay, naghihintay si Maya sa pinto. Mama, bakit po ang tagal niyo? Marami kasing inasikaso. Mama, ang pula ng mukha niyo. Tumingin si Elena sa salamin. Tama ang anak niya, pagod lang to. Kailangan kong matulog ng maaga. Mauna na ako. Hindi na siya nakaligo at dumiretso na sa kama. Agad siyang nakatulog. 4:00 ng madaling araw. Tumunog ang alarma. Minulat ni Elena ang kanyang mga mata. Mas mabigat ang kanyang pakiramdam kaysa kagabi. Hinawakan niya ang kanyang noo. Mainit, kinuha niya ang thermometer. 38.5 degrees. Humanap siya ng gamot. Isa na lang ang natira. Nilunok niya ito nang walang tubig. Nagising si Marco. Gising ka na? Kailangan ko nang umalis. Ang pula ng mukha mo. Tumataas na naman ang lagnat mo. Hinawakan ni Marco ang noo niya. Mainit. Huwag ka nang pumunta. Ako na ang tatawag kay nanay. Umiling si Elena. Hindi pwede. Handaan ngayon. Anong mas importante? Handaan o kalusugan mo? Alam ni Marco ang katigasan ng ulo ng asawa. Naka-half day ako. Darating ako bago mananghalian. Magtiis ka lang hanggang doon. Salamat. Nagmadaling umalis si Elena. Sinilip lang niya ang mga natutulog na anak, malamig sa labas. Pinaandar niya ang sasakyan at itinaas ang temperatura. Muli niyang inisip ang mga kailangan gawin. Iba't ibang ulam, gulay, barbecue, walang katapusan. Madilim pa sa bahay ng biyenan. Tulog pa sila. Dumiretso siya sa kusina at inilabas ang mga sangkap. Naghanda siya ng mga kawali at kaldero. 1 oras ang lumipas. Pumasok ang kanyang biyenan sa kusina. Nakapantulog pa. Magandang umaga po. Nay, hindi sumagot ang biyenan at tiningnan ang niluluto niya. Masyadong malakas ang apoy. Hinaan mo. Hininaan ni Elena ang apoy. Kumuha ng upuan ng biyenan at umupo sa pasukan ng kusina. Binabantayan ang bawat galaw niya. Walang tigil ang puna. Masyadong malabnaw ang sarsa. Masyadong maraming mantika, kulang sa asin. Opo, ang tanging sagot ni Elena habang hindi tinitigilan ang pagluluto. Pagsapit ng 8:00, gumising na ang kanyang biyenan na lalaki. Umupo ito sa sala at nanood ng TV. Hindi siya kinakausap. Buong umaga, mag-isa si Elena sa kusina, nagluto, naggisa, naghanda. Lahat ng 4 na burner ng kalan ay may nakasalang. Ang init at amoy ng mantika ay pumuno sa kusina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ilang beses niyang muntik nang mabitawan ng sandok.
10:00, nag-message si Marco. Tapos na ang meeting. Kakain lang ako tapos pupunta na ako dyan. Kumusta ka na? Tinitigan ni Elena ang telepono. Gusto niyang sabihing hindi siya okay. Pero ano ang magbabago? Okay lang ako, ang reply niya. Tanghali, nag-message si Katrina. Papunta na ako. Mga 1:00 ako darating. Naisip niyang baka tutulong ito. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanya. 1:00, dumating si Katrina. Walang dala. Nandito na ako. Ang pula ng mukha mo. May lagnat ka? Medyo po ate. Isang tingin lang ng awa ang ibinigay ni Katrina at dumiretso na sa sala. Umupo at nanood ng TV. Naisip ni Elena. Ang tanga ko para umasa. 1:30, dumating si Marco. Pagkakita sa mukha ng asawa, nag-iba ang ekspresyon niya. Mas malala pa kaysa kaninang umaga. Namumula ang pisngi at nanlalabo ang mga mata. Pinagpapawisan ang noo. Kailangan mo nang pumunta sa ospital. Okay lang ako. Halos tapos na. Ang bulalo na lang. Nawalan ng masabi si Marco. Nay, mataas po ang lagnat ni Elena. Tumingin ang biyenan. Uminom na yan ng gamot. Handaan ngayon. Sinong magluluto? Tumingin si Marco sa sala kung saan nanonood ng TV si Katrina. Isang housewife na nakaupo lang habang ang asawa niyang may lagnat ay nagtatrabaho. Uminit ang ulo niya pero pinigilan siya ni Elena. Pumasok si Marco sa kusina at nagsimulang maghugas ng mga natirang sangkap. Iyon lang ang magagawa niya sa ngayon. 4:00 na ng hapon. Tapos na ang lahat ng ulam. Ang bulalo na lang ang kumukulo sa kalan. Hinalo ito ni Elena nang biglang nanlabo ang kanyang paningin. Umiikot ang kusina. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Sinubukan niyang kumapit sa kalan. Nasagi ng kanyang kamay ang hawakan ng kaldero. Tumagilid ito. Ang kumukulong sabaw ay bumuhos sa kanyang kaliwang braso at tagiliran. Umalingasaw ang amoy ng nalapnos na balat. Sumigaw siya. Lumingon si Marco sa sigaw. Nakita niya si Elena na nakahandusay sa sahig. Sa tabi niya, ang tumapong bulalo. Elena, tumakbo si Marco. Namumula at namamaga ang balat sa braso at tagiliran ni Elena. Elena, gumising ka. Inangat niya si Elena. Tumatakbo ang biyanan mula sa sala. Anong nangyari? Nakita niya ang sahig, ang kumalat na sabaw, ang mga gulay at karne, at si Elena. Ang unang lumabas sa bibig niya. Naku, ang bulalo. Paano na ang handaan? Natigilan si Marco. Ano raw? Nay, nasaktan po si Elena. Pero ang ulam, kailangan nating magluto ulit. Hindi na nakinig si Marco. Binuhat niya si Elena. Tabi! Lumabas siya ng kusina. Dumaan sa sala kung saan nakatulala lang si Katrina. Walang oras para magsuot ng sapatos. Tsinelas lang ang suot niya. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Sa cellphone, hinanap niya ang pinakamalapit na emergency room. Isang ospital. 15 minutos ang layo. Elena, magtiis ka. Papunta na tayo sa ospital. Ang bulalo. Natapon. Oo, pero nasunog ka. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ang ulam. Minaneho ni Marco nang mabilis ang sasakyan. Malapit na tayo. Hindi na sumagot si Elena. Nakapikit. Huminto siya sa ER. Binuhat niya si Elena. Tulong! Napaso siya. Dumating ang mga nurse. Inilagay si Elena sa stretcher at dinala sa loob. Pinigilan si Marco. Dito lang po kayo. Sasabihan po namin kayo. Naghihintay si Marco sa labas. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang telepono. 4:30. May message mula sa kanyang ina. Paano ang bulalo? Sino ang magluluto? Matagal niyang tinitigan ang mensahe. Hindi siya nag-reply. Umupo siya. Bumalik sa isip niya ang lahat. Ang kumukulong sabaw, ang sigaw ni Elena, ang amoy ng nasusunog na balat, at ang unang sinabi ng kanyang ina. Lumipas ang 30 minuto. Lumabas ang doktor. 2nd degree burn po. Malawak ang apektadong bahagi. Kailangan ng skin graft surgery. Surgery? Opo. At masyado po siyang nagpilit kahit mataas ang lagnat. Bakit po umabot sa ganito? Hindi sumagot si Marco. Alam niya ang sagot.
Dahil sa handaan, dahil sa kanyang ina, at dahil sa kanya na walang ginawa, kailangan po siyang i-admit. Habang inaayos ang papeles, walang tigil ang tawag sa kanyang telepono. Ang kanyang ina, si Kuya Ramon, si Kuya Anton, hindi niya sinagot. Pag-akyat sa kwarto, nakahiga si Elena. May benda sa braso at nakakabit ang dextrose. Gising siya. Kumusta ka na? Hindi ko alam. Nahihilo ako. Sorry, sabi ni Marco. Dapat pinilit kitang tumigil. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko to. Katahimikan. Ang handaan? Tanong ni Elena. Hindi makapaniwala si Marco. Ano? Kakapaso mo lang. Kailangan kang operahan. Pero ang handaan pa rin ang iniisip mo? Pero. Anong pero? Nanginginig ang boses ni Marco. Galit at lungkot. Bakit palagi mong inuuna ang handaan kaysa sa sarili mo? Sanay na kasi ako. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Marco. Sanay na. Oo, tama. Mula nang ikasal sila, laging inuuna ni Elena ang pamilya niya. Kahit may sakit, kahit pagod. At siya, tinanggap niya iyon bilang normal. Sorry, ulit ni Marco. Ayos lang, hindi ayos. At itigil mo na ang pagsasabi niyan. Buong araw, ilang beses mong sinabing okay ka lang, kahit hindi naman. Umiwas ng tingin si Elena. Simula ngayon, kapag hindi ka okay, sabihin mo. Kapag pagod ka, sabihin mo. Kahit sa akin lang. Tumingin si Elena sa labas ng bintana. Papalubog na ang araw. Tumawag ka ba kay nanay? Hindi. Tawagan mo. Nag-aalala yun. Hindi sumagot si Marco. Ang inaalala ng ina niya ay ang bulalo. Hindi si Elena. Kinuha niya ang cellphone. 23 missed calls. Maraming mensahe sa group chat. Binasa niya ang isa. Hindi ba pwedeng mamaya na ang ospital? Mas importante ang handaan. Nanginginig ang kamay niya sa galit. Hindi siya nag-reply. Ibinulsa niya ang telepono. Nakatulog na si Elena dahil sa gamot. Matagal na tinitigan ni Marco ang mukha ng asawa. Gaano kaya siya nahirapan? Ngayon lang niya naisip. Dumidilim na sa labas. Oras na ng handaan. Siguradong magulo sa bahay nila. Walang bulalo. Wala ang bunsong manugang. Ngunit para kay Marco, hindi na iyon mahalaga. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Malamig. Sorry Elena, patawarin mo ako. 11:00 ng gabi, mahimbing ang tulog ni Elena. Nakaupo si Marco sa tabi niya. Hindi siya makatulog. Muli niyang kinuha ang telepono. Mahigit 100 na ang mensahe sa group chat. Ayaw niyang basahin. Ibinaba niya ulit. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng ina. Naku, ang bulalo. Iyon ang unang lumabas sa bibig nito. Nakita niya ang bag ni Elena. Binuksan niya ito para hanapin ang mga dokumento para sa ospital. Sa loob, nakita niya ang isang lumang laptop. Binuksan niya ito. Walang password. Sa desktop, may mga folder, budget, insurance, mga anak. Bubuksan na sana niya ang insurance nang mapansin niya ang email app. Naka-auto-login. Binuksan niya ito. Mga ordinaryong email lang. Ngunit sa kaliwa, may folder na drafts. May numerong nakasulat, 147. Nagtaka siya, 147 drafts? Binuksan niya ito. Walang subject ang mga email. Ang nakalagay na recipient sa lahat, Mama. Natigilan si Marco. 12 taon nang pumanaw ang ina ni Elena. Binuksan niya ang pinakalumang email. Petsa, 2011. Ma, unang handaan ko po ngayon. Pinagalitan po ako ni Nanay Carmen. Pinaulit niya lahat. Umiyak po ako. Gusto ko po kayong tawagan, pero wala na po kayo. Napigil ni Marco ang kanyang hininga. Nag-scroll siya pababa. Binuksan niya ang isa pa. Petsa, 2019. Ma, yung mga hipag ko po, mga housewife, pero hindi tumutulong. Ako po, nag-leave pa sa trabaho. Pero bisita sila, at ako po, katulong. Tama po ba to? Sumikip ang kanyang dibdib. Binuksan niya ang pinakabagong email. Ilang araw lang ang nakalipas. Ma, pagkatapos po kaya ng handaan na ito, makakapagpahinga na ako? Masama po ang pakiramdam ko. May lagnat po yata ako. Pero hindi po ako pwedeng magpahinga. Ma,
Kailan po kaya ako makakapagpahinga? Nakatitig si Marco sa screen. 147 na email, lahat para sa kanyang ina. Ngunit walang naipadala dahil wala na ang padadalhan. Naalala niya kung paano umiyak si Elena noong namatay ang ina nito. Ngayon niya lang naintindihan na nawalan na pala si Elena ng masasandalan. Walang matatawagan kapag nahihirapan. Walang mapagsasabihan ng sama ng loob. Kaya dito niya isinusulat ang lahat sa mga email na hindi maipapadala. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Elena. Natutulog, ang braso na may benda, ang maputlang mukha. Gaano kaya siya nahirapan? Gaano katagal siyang nagtiis mag-isa? Alam ni Marco, alam niyang nahihirapan si Elena. Alam niyang pinapagalitan siya ng kanyang ina. Alam niyang walang ginagawa ang mga hipag niya. Alam niya lahat. Pero hindi niya alam na ganito kalala. O baka ayaw niyang alamin dahil sa takot sa kanyang ina, sa kanyang mga kapatid, dahil sa katamaran, dahil sanay na siya. Ipinatong ni Marco ang kanyang mga kamay sa mukha. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Umiyak siya ng walang tunog. Matagal siyang nakaupo. Sumisikat na ang araw. Tumingin siya sa labas. Nagpasya si Marco. Hindi na pwedeng magpatuloy ito. Kailangan na niyang kumilos. Kailangan niyang protektahan si Elena. Hinawakan niyang muli ang kamay ng asawa. Mahaba ang gabi, ngunit natapos na ito. Kasabay nito, sa bahay ng biyena ni Elena, kumalat ang sabaw sa sahig ng kusina. Napabuntong hininga si Aling Carmen. Mas napansin niya ang natapong ulam kaysa sa napasong manugang. Si Katrina, ang pangalawang hipag, ay nilinis ang sahig. Si Aling Carmen naman ay sinubukang magluto ulit ng bulalo. Matagal na siyang hindi nagluluto. Ang hiwa niya sa mga gulay ay hindi pantay. Doon niya napagtanto kung gaano kahusay ang kanyang bunsong manugang. Pagsapit ng gabi, dumating ang panganay na anak na si Ramon at asawang si Isabel. Magara ang suot ni Isabel. Walang dalang kahit ano maliban sa ipinadala kaninang umaga. "Nay, anong nangyari?" tanong ni Isabel. "Natapon ng kapatid mo ang bulalo." Napaso siya, dinala ni Marco sa ospital. Nagulat sandali si Isabel, pero iyon lang. "Naku, malala po ba?" "Ewan ko." Hindi sumasagot sa tawag. Tinawagan ni Ramon si Marco, ngunit hindi ito sumasagot. "Ano ba yan?" Oras na ng handaan. Inihanda nila ang lamesa. Ang mga pagkaing niluto ni Elena mula umaga ay inihain. Walang nagsabi ng salamat. Ngunit ang lechon na pinadala ni Isabel ay nasa gitna ng lamesa. "Ang ganda ng handa natin dahil sa lechon," sabi ni Aling Carmen. Nagsimula ang ritual para sa yumaong lolo. Ang pwesto ng bunsong manugang ay bakante. Napansin ito ng biyena na lalaki, si Mang Jose. Pagkatapos, nagsalo-salo sila. Ang lechon ang bida. Walang pumansin sa mga niluto ni Elena. Tahimik na kumakain si Mang Jose, ngunit palaging napapatingin sa bakanteng upuan. Maya-maya, tumayo si Mang Jose. Nagdahilang magbabanyo, ngunit pumasok siya sa kwarto. Tinawagan niya si Marco. Sa pangatlong tawag, sumagot ito, "Hello." Pagod ang boses ni Marco. "Ako, to, ang tatay mo. Kumusta si Elena?" "Second degree burn po. Kailangan ng skin graft surgery." Napapikit si Mang Jose. Pakisabi kay Elena, patawarin niya ako. Pinatay ni Marco ang tawag. Bumalik si Mang Jose sa sala. Tumawag ako kay Marco. Hindi sila uuwi. Kailangang operahan si Elena. Katahimikan. "Operasyon? Ganoon kalala?" tanong ni Aling Carmen. "Oh, skin graft daw." Nagulat ang lahat. Ngunit hanggang doon na lang. Naupo si Mang Jose at tumingin sa labas. Gabi na. Sa ospital. Nagising si Elena. "Nasaan ako?" "Nasa ospital ka. Naalala mo?" Naalala niya ang lahat. "Grabe ba ang paso ko? Second degree burn. Kailangan ng operasyon." Nakatitig si Elena sa kisame. Operasyon. Skin graft. Bigla niyang naalala. Ang handaan? Natigilan si Marco. "Elena, naririnig mo ba ang sarili mo? Bakit? Anong nangyari?" "Mula ngayon," sabi ni Marco, hinawakan ang kamay ng asawa. "Hindi ka na maghahanda para sa handaan. Ako na ang bahala." Hindi na nagtanong si Elena. Pagod na pagod siya.
Muli siyang nakatulog. Habang nakatingin si Marco sa natutulog na asawa, naalala niya ang mga hindi na ipadalang email. Hindi na pwedeng ganito. Lumipas ang 5 araw. Nagpatawag si Marco ng family meeting. Sa sala ng kanilang mga magulang, nagtipon ang lahat. May dala siyang envelope. May sasabihin ako sa inyo. Ano yun? Tanong ni Ramon. Nasa ospital pa rin si Elena. Ooperahan siya sa susunod na 2 linggo. Tumango lang si Ramon. Walang pakialam. Inilabas ni Marco ang isang papel. Ito ang listahan ng gastos ni Elena sa paghahanda ng handaan sa loob ng 15 taon. Tahimik ang lahat. Materyales, pamasahe, mga araw na nag-leave siya. Si Elena ay may trabaho. Sa loob ng 15 taon, nag-leave siya para lang sa handaan. Kayo, Ate Isabel? Lumingon si Marco sa hipag. 1 oras lang ang layo ninyo, pero ni minsan, hindi kayo tumulong. Namula ang mukha ni Isabel, at ito, inilabas ni Marco ang pangalawang papel, ang bill ng ospital. Halos 1 milyon ang aabutin lahat. Tumayo ang ina nila. Marco, anong ginagawa mo? Nay, seryosong sabi ni Marco. May peklat na habambuhay si Elena dahil sa paso, dahil sa handaan. Noong araw na yon, Ate Isabel, dumating kayo ng alas 6 ng gabi. Ate Katrina, nanonood lang kayo ng TV. At kayo, Nay, noong natumba si Elena. Ang una ninyong inalala ay ang bulalo. Walang makapagsalita. Biglang nagsalita si Mang Jose. Tama na. Ang boses niya ay mababa at may bigat. Tama si Marco. Nagulat ang lahat. 15 taon, sabi ni Mang Jose, pinabayaan natin ang bunsong manugang. Alam ko, pero nagbingi-bingihan ako. Dahil komportable, dahil may gumagawa. Mali ako. Tumingin siya sa lahat. Ang gastos. Paghahatian natin. 50% sa amin ni Carmen, 25% sa'yo Ramon, 25% sa'yo Anton. Tay, tutol ni Ramon. Manahimik ka, matigas na sabi ni Mang Jose. At ikaw Carmen, mula ngayon, huwag na huwag mong uutusan si Elena. Ang mga handaan, gawing simple o magtulungan kayong lahat, walang umimik. Tumingin si Mang Jose kay Marco. Pakisabi kay Elena, patawarin niya ako. Matagal ko na sanang ginawa ito. Naiyak si Marco. Salamat tay. Umalis si Marco. Sa sasakyan, huminga siya ng malalim. Nanginginig pa rin ang kanyang mga binti, pero gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagawa niya ang tama, para kay Elena, at para sa sarili niya. Pagbalik sa ospital, gising si Elena. Kumusta? Nagkagulo sila. Pero si tatay, pinagtanggol ka. Inako niya ang responsibilidad. Paghahatian daw ang gastos sa ospital. Hindi makapaniwala si Elena. Ang biyenan niyang hindi kumikibo sa loob ng 15 taon. Talaga? Oo. Patawad. Dapat matagal ko nang ginawa to. Umiling si Elena. Hindi. Nahirapan ka rin. Magkahawak kamay sila habang papalubog ang araw. Matagumpay ang operasyon. 10 araw sa ospital at nakauwi na rin si Elena. Sa bahay, sinalubong siya ng mga anak. Ang hapunan ay inihanda ni Marco. Sunog ang isang bahagi ng tortang itlog at medyo maalat ang sinigang. Pero para kay Elena, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. 1 linggo pagkatapos, tumawag ang biyenan ni Elena. Pupunta kami diyan bukas. Lahat kami. Kinabukasan, dumating sila, ang biyenan, mga hipag, at mga bayaw. Nagsiksikan sila sa maliit na sala. Unang nagsalita si Mang Jose. Elena, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Alam kong nahihirapan ka, pero binaliwala ko. Sumunod si Aling Carmen. Umiiyak. Patawarin mo ako, anak. Hindi ako naging mabuting biyenan. Inalala ko pa ang ulam kaysa sayo. Patawarin mo ako. Isa-isang humingi ng tawad ang kanyang mga hipag at bayaw. Si Ramon, si Isabel, si Anton, si Katrina. Lahat sila nagsisisi. Humagulgol si Elena. Sa loob ng 15 taon, ngayon lang niya narinig ang mga salitang iyon. Ang mga sama ng loob na kinimkim niya ay unti-unting natunaw. Niyakap siya ni Marco. Lumipas ang 3 buwan. Dumating ang isa pang anibersaryo. Hindi pumunta si Elena, si Marco lang. Pag-uwi niya, ikinuwento niya,
Si Ate Isabel ang nagluto ng lumpia. Sunog. Si Ate Katrina naman, gumawa ng pansit. Maalat. Napangiti si Elena. Pero ang sabi ni nanay, wala raw siyang reklamo. Kinain niya lang. Isang gabi, binuksan ni Elena ang kanyang laptop. Ang email app, Drafts, 147. Tinitigan niya ito, ang mga liham para sa kanyang ina. Select all, delete. Isang mensahe ang lumabas. Your drafts folder is empty. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Anong ginagawa mo? Tanong ni Marco. Naglilinis lang. Ng mga lumang bagay. Siya nga pala, sabi ni Marco. Sa linggo, dalawin natin ang puntod ni mama mo. Naiyak si Elena, 6 o 7 taon na siyang hindi nakakadalaw. Noong linggo, nagpunta sila sa sementeryo. May dala siyang bulaklak. Nilinis nila ang puntod. Ma, sabi ni Elena, umiiyak. Nandito na po ako. Patawad po at ngayon lang. Nahirapan po ako. Pero okay na po ako ngayon. Dahil sa kanya. Tumingin siya kay Marco. Ma, nahanap ko na po ang lugar ko. Pababa ng burol, magkahawak kamay sila. Alam mo, sabi ni Elena, sa susunod na handaan, pupunta ako. Sigurado ka? Oo. Manonood lang ako kung paano sila magluto. Nagtawanan sila. Sa sasakyan, sumikat ang araw ng tagsibol. Hindi pa rin perpekto ang lahat. May mga pagkakataon pa ring tumatawag ang biyenan at malamya pa ring kumilos ang mga hipag. Ngunit ngayon, alam na ni Elena na sa isang pamilya, hindi pwedeng laging okay lang, na kailangan mong magsalita bago ka tuluyang masira. At ngayon, sa wakas, okay na talaga siya. At diyan po nagtatapos ang kwento ng mahabang pagtitiis at muling pagbangon ni Elena. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga minamahal naming taga-subaybay. Habang pinapakinggan ninyo ang kanyang pinagdaanan, nasaan po kayo ngayon? Ano po ang inyong ginagawa? Nasa bahay ba kayo? Nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw o marahil ay nasa biyahe pa uwi? Ano po ang tumatak sa inyong isip at puso? Nakarelate po ba kayo sa pinagdaanan ni Elena? O marahil ay may kilala kayong isang katulad niya na tahimik na nagtitiis at nangangailangan ng boses? Ibahagi niyo naman po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat kwento at damdamin ninyo ay mahalaga sa amin. Kung napukaw po ng kwentong ito ang inyong damdamin, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy na maghanap at magbahagi ng mga kwentong puno ng aral at nagbibigay inspirasyon. Saan man kayo sa mundo, naway ang kwento ni Elena ay magsilbing paalala na ang bawat pagtitiis ay may hangganan at laging may pag-asa para sa isang mas mapayapang bukas. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatili po kayong ligtas at mapagmahal.